Wala nang makakapigil sa pag-iimprenta ng mga balota para sa Bilang Pilipino 2025. Wala raw tulugan ng printing para maabot ng COMELEC ang April 14 deadline. Narito ang report ni Mon Gualvez. Muling sinimulan ang Take 2 ng pag-iimprenta ng mga balotang gagamitin sa Bilang Pilipino 2025. Halos 2 linggo din itong naantala matapos ipasama sa balota ang mga pangalan ng mga kandidatong nakakuha ng temporary restraining order sa Korte Suprema. Para mapabilis ang pag-iimprenta, pinagana ang 4 na makina mula sa National Printing Office at 2 printers ng Miru Systems. Pinaghatian ng Miru at NPO ang mga balotang ipiprint mula sa 18 rehiyon sa bansa na aabot sa 71 milyon. Dahil dito, nagkaroon ng partial termination sa kontrata ng COMELEC at Miru pagdating sa ballot printing. Yung kabuuan kasi ng mga balota ay iimprenta dapat po nila. At kung magkakagano baka po hindi natin masigurado yung matapos kaagad doon sa ating sinet na deadline na April 14. Kada araw, 1.5 million na balota ang target maimprenta. Wala na raw hinto ito, umaga hanggang gabi. Yan ay lalo't halos 30% rin ito ang may tuturing na defective ballots. Pagilino ng COMELEC, hindi naman talaga may iwasan ng mga naiimprentang depektibong balota. Katunayan, nung 2022 elections, umabot pa nga sa halos kalahating milyong balota ang sinira na lamang na ahensya dahil hindi na rin naman mapakinabangan matapos i-reject ng mga verifier at ng makina. Ang tanong ngayon, paano kung maglabas ulit ng temporary restraining order ang SC at may mapabilang pa sa national position? Mahihinto ba ulit ang pag-iimprenta? We will proceed as is and accordingly because masyado na po madami mga hindrances nung nakaraan. And therefore, hindi na po tatanggapin ng sambayan ng Pilipino. Ilang buwan pa bago ang mismong halalan, nanawagan na si COMELEC Chairman George Garcia sa mga botante na magdala na ng kodigo sa pagboto. Inilabas na rin sa COMELEC website ang ballot faces o itsura ng mga balota sa Bilang Pilipino 2025. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5.